Good afternoon. My name is Ram Kenneth Huelgas, together with my groupmate Jean Carlos Adalia, and we'll be presenting our fluid sim activity, which composed of three push button that has three different sequences. For the initial position, which is A minus, B minus, and C minus, and D minus, I will be presenting push button 1 and push button 2. For push button 1, the sequence is A plus, B plus, C minus, D minus, B minus, C plus, A minus, C plus, B plus, C plus. And for push button 2, the sequence is A minus, B plus, C plus, D minus, A plus, B minus, C minus, C plus, and D plus. This is what our circuit looks like. I'll be presenting push button 1 and push button 2. Ngayon ay explain ko naman kung bakit ganito ang naging itsura ng circuit namin. Gumamit ako ng maraming shuttle valve para makapaglagay ako ng maraming input sa bawat actuator since magkakaibang push button siya at magkakaibang sequence. Para sa retract ay sa reset or retract button ay meron akong main line. Meron akong main line ng supply na dumadali dito sa taas, which pinagre-retract niya lahat ng naka-actuate na actuators. Next ay naglagay din ako ng shuttle valve dahil meron pa akong ibang button or sequence na ang function niya ay i-retract yung bawat actuators. Gumamit ako ng 5-way for push button 1 para makapagpalit at makapagpatay agad ako ng supply ng linya. Kapag pinindot ko sa push button 1, makikita niyo na ang unang nabubuhay ay itong linya na 'to. At kapag nag-actuate si A+, magsi-switch naman siya dito sa line number 4. At ito ang una niyang pupuntahan, itong line number 2, which is retract ng B+ at retract ng B at C+. Actuate ng C. At kapag nag-C+ siya or nag-actuate ay mag-activate yung magnetic sensor ng 5-way at lilipat siya sa final sequence, which is ire-retract si A, bubuhayin si B, at bubuhayin si C. For push button 1, hindi naman ginalaw or nagalaw ang actuator D, which is naka-single acting. For push button 2, try natin i-reset. Ay, paliwanag ko din pala sa reset nitong mga supply. Kagaya nitong sa push button 2, dahil may sarili siyang supply, kagaya kapag hindi po pa pinipindot, wala pa siyang dumadaloy na hangin dito. Naka-open pa siya. Pero kapag pinindot natin, magkakaroon siya ng sariling supply, which is naka-connect sa main supply, pero kakat off natin ang supply ni 1 at ni push button 3. Naglagay ako ng 3-way dito upang kapag pinindot ko yung push button 2, ay malalagyan niya ng pressure to para mabuhay. Ganun yung nangyayari. At yung dalawang 3-way dito para ma-cut off yung daloy ng linya dito sa push button 1 at sa push button 3. Meron ako dito sa ilalim na shuttle valve na pag pinindot ko si push button 2 ay ika-cut off niya ang linya ng push button 1. Dito naman sa push button 2 ay gumamit din ako ng 5-way kasi para sa akin convenient ang 5-way na makapagpatay at makapagbuhay ng sequence or ng linya. Itong first sequence na kapag nabuhay si B, magagamit natin yung sa 5-way, pupunta siya sa
line number 2, which is A plus plus B minus, B minus. And ang next ay mabubuhay si C plus at saka si D plus. Mas maiksi ang sequence ng push button 2 kaysa push button 1 at push button 3. Kagaya dito, makikita na maraming akong shuttle valve na nagamit dahil mas nag-actuate at nagre-retract ang C at actuator B. Tingnan natin kung ayan. Ito ang una kong input galing sa push button 2 na nilagay ko sa shuttle valve na to. Ang sunod naman na input ay ng pampabuhay ay dito sa pangatlong shuttle valve sa baba ng actuator C. At after nun, pwede natin siyang i-reset. Mabalik lahat yan sa initial position. Ang reset button ko ay nilagyan ko ng actuator lahat ng valve na walang spring return upang magkaroon siya ng pressure na bumalik sa kanyang initial position once na pinindot ko si reset button. Kagaya nito. Kapag pinindot ko to, lahat sila ay naka-stay sa gantong position. Pero once na pinindot ko si reset button, magre-reset siya at babalik sa initial position. I will now start the system. I will be presenting push button 1 and I'll also be explaining it. So kapag pindot natin si push button 1, magra-run yung sequence and meron tayong locking mechanism na hindi siya pwedeng mapindot ang push button 2 and push button 3 habang buhay si push button 1. Pag pinindot natin si reset, makita natin na nag-reset yung buong system at bumalik sa initial position. So, ang nangyari sa push button 1 ay meron tayo ditong push button na hindi latching. Yun ang ginamit ko para siya ay madali nating mapabalik sa initial position. Yung gumamit ako ng 3-way na may button at pneumatic sa right side na nakakonect sa aking reset button. Nakakonect yung button sa isang 5-way na kapag pinindot natin ay magra-run at magkakaroon ng hangin ang first sequence upang mabuhay si actuator A at si actuator B. Ang 5-way ko ay may magnetic circuit na kapag nag-A plus ay magpapalit siya ng or mag-activate para tumuloy sa sunod na line, which is yung line na yun ang magpapa-retract ng B at magpapa-actuate ng C. Kapag naman nag-actuate si C, meron akong magnetic circuit sa 5-way na mag-activate upang maparetract ko si A, mabuhay ko si B, at maparetract ko si C. Pinagsama ko yung linya ng pang third at fourth sequence which magre-retract si A, magre-retract si B, at mamamatay yung linya ng pamparetract ni C kapag nabuhay si B, at mabubuhay yung linya na pampabuhay ng C kapag nabuhay si B. Kaya ganito yung kalalabasan ng sequence niya. Ang last sequence na mapapalabas sa push button 1 ay A minus, B plus, C plus, at D minus. Possible din na gumamit tayo ng
emergency stop habang nasa kalagitnaan ng pagra-run ng system sa push button 1. Pag pinindot natin si push button 1, pindutin natin si emergency stop, mag-i-stop siya kung saan huling dumaloy yung hangin sa sequence at kapag pinindot natin si reset, pabalik siya sa initial position. Kapag buhay ang emergency stop, kahit anong push button ang pindutin ko, hindi din siya gagana. Pag nireset natin, balik siya sa initial position at pwede na uli nating i-run si push button 1. May option din tayo na mag-manual stopping na kapag pinindot natin yung button ay mag-stop yung sequence at tutuloy naman kapag pinindot uli natin yung manual stop. Run natin yung push button 8, manual stop. Titigil siya. Kapag pinindot ko si stop uli, tutuloy yung sequence. Yan. I-reset ko para mapaliwanag ko si push button B. Ito naman ang itsura ng sequence ni push button B. Si push button B ay meron ding locking mechanism na kapag siya ay buhay, kahit pindutin ko ang push button 1 at push button 3 ay hindi gagana ang push button 1 at push button 3. Ang aking ginawa sa push button 2 ay meron akong 3-way para sa button na kapag pinindot ko ay mapupunta yung hangin sa isang 5-way na ang unang linya niya ay bubuhayin si B plus at si C plus. Kapag naman nabuhay si actuator B, mag-activate yung sensor ko sa 5-way para magpalit ng linya na nakakonect sa another 5-way, which ang unang dadaloyan ng hangin ay ang pagpaparetract ng C at pagpaparetract ng C sa pagbuhay nitong A plus. Kapag naman nabuhay si A plus ay babalik tayo sa last sequence, which is kapag nabuhay si A ay mag-activate yung 5-way at mabubuhay ang C plus at D plus na nakakonect sa isang linya. Kapag niran natin, ganito yung magiging itsura ng sequence. Yan. Meron din siyang locking mechanism na kahit pindutin. Ngayon, na-explain ko yung locking mechanism sa push button 1 at sa push button 2. Ang locking mechanism ko sa push button 1 ay may nakakonect na 3-way upang mag-cut off ng linya sa push button ng supply sa push button 2 at sa push button 3. Para kahit anong pindot ko sa push button 2 at sa push button 3, patay yung supply sa kanya. Pagdating naman sa push button 2, ang ginawa ko ay ika-cut off ko yung supply ng hangin sa 3, pati sa 1 upang walang dumaloy. Pero naglagay ako ng another supply na buhay lang siya kapag push button 2 ang nagana. At papatayin ko tong supply or main supply ng hangin para kay push button 1. Kapag niran ko, ganito ang magiging itsura niya. Ito yung sarili niyang supply, namamatay yung supply sa 1 at namamatay din yung supply sa 3. Pag nireset ko, pabalik siya sa initial position. At ang magtutuloy ng push button 3 at emergency stop ay ang kapartner ko na si Jean Carlos Adalia. Okay. So, yun. Good evening po. And ngayon naman po ay discuss naman natin yung paano nagpa-function yung ating push button 3
sa ating fluid sim na binigay sa ating activity. And as you can see, ito po yung ginawa namin sa aming push button 3. Para ding push button 2. Nilagyan din namin dito ng shuttle valve like this. And nilagyan namin ng 3-way switch dito. And pag tulad nga din ng push button 2, pag in-activate natin, try natin, ay nawawalan ng daloy ng hangin ng push button 1 at saka push button 3 kasi nakafocus lang yun dahil lang ating switch na ito. And so pag ito, try reset natin. Then sabi dito na kailangan daw ang mag-activate sa ating push button 3 ay initially siya na A minus, B minus, C minus at D minus. Then ang first sequence ay A plus, B plus, C minus, D minus, then A minus, C plus, D plus, then B minus, C minus, then A plus, B plus, C plus. So, try natin. So, yun. Ito yung tulad din ng sa iba, ganito rin yung ginawa namin. Nalagyan namin 3-way dito, then nakakonect siya sa 5-way. And as you can see, yung ating yung second line natin ay naka-direction na connect sa push button A, ay sa sa two-way valve na A. Then try natin on. As you can see, di ba? Yan, wait lang. Aking ilalong press. Para makita natin yung daloy ng linya. Pause. Ito. Yan. So, una, di ba kailangan natin i-activate ay ang A+. So, bubuksan natin. Ito yung linya na blue. Dumadaloy siya papunta dun sa A. Na papasok ito yung air niya. Kaya siya ay mag-activate. Then, meron ding makakonekta dito sa two-way valve na B para mag-activate din siya sa B positive. Yan yung hangin. So, pataas lang din yan, papunta dyan sa B. Then, so napapansin nyo, walang hangin sa mga linya ng C minus at saka D minus kasi ang ating first sequence nga is A plus, B plus, C minus, and D minus. So, first muna mag-activate itong A plus at saka B plus. So, sige, try natin. Okay, yan. So, next naman is next sequence is A minus, C plus, D plus. Yan. So, pag pinindot natin to, and sa i-pause, go natin. Ito. Isa pa. Try natin to. Pag nito, magkano siya. So, gawin lang natin yung first sequence na mabilis. Yan. So, yan nga. A plus, B plus, nag-activate. And C minus, D minus, ay hindi siya may bawa kasi yun lang yung nakalagay sa ating condition. So, next. Yan. So, yan. Papasok ko tayo sa second sequence naman. Yon. So, dito naman nag-activate naman yung ating D+. Tapos, mag-activate din dito yung ating C+. Yan. Okay, mabagal ang ating valve. Go natin. Then, babalik yan. Okay. So, try nating tingnan ng buo siya.
Yung hindi tayo nagkiklik dito sa play button na to, sa fast forward. So, zoom out natin para makita natin. Medyo mabilis itong pagkakaano nito. Yan. Yon. So, nangyayari siya dahil tulad nitong ating ginawang ito. Yan. Itong linya na to, nakakonect siya dito. So, ito yung pinaka main supply natin for our ABCD na valves. And dito naman sa napapansin nyo, meron tayong emergency stop at saka reset button. Ngayon, if ating pinilay ito, for example, split natin si 1. Emergency stop. Yon, bali ang purpose ng emergency stop is kinakat off niya lahat ng flow of air sa tulad to. Tingnan niyo to, nawalan siya lahat ng flow ng air. Nandito lang siya sa baba kasi kinakat off niya lahat ng flow of air dito sa ating mga valves or sa mga switches natin para hindi siya mag-actuate. And yun naman yung kailangan natin kasi emergency stop nga siya. So even though na sige, reset natin. Even though na actuate pa tong kunyari si letter, si push button B, kapag in emergency stop natin, kahit hindi pa siya tapos mag-actuate is titigil siya, mawawalan siya ng supply ng hangin. Then if nag-press tayo sa ating reset button, yun. Babalik tayo sa ating initial position which is A minus, B minus, C minus, and D minus. And so, pag-usapan naman natin ngayon kung paano natin ginawa itong emergency stop at saka reset button. Ngayon, itong emergency stop na to is, ayan, nakikita ninyo, meron siyang linya dito sa 2 na to, papasok dito. So, para siyang dahil pag pinaras natin yan magpupush to dito, then maka-cut off lahat ng linya ng air nandiyan dito. So, try natin siya pa. Yan. Yan ang ating emergency stop button. And dito rin papasok yung ating mga ginawa nating mga shuttle valve dito sa part nito, tsaka sa part nito ng push button 2 at push button 3 kasi nga kapag hindi natin nilagyan niya ng shuttle valve is kahit i-press natin yung emergency stop button, tutuloy pa rin yung hangin papunta rito and magkakaroon pa rin siya ng airflow dito sa push button 2 and push button 3. So, para nagawa lang natin ng button yung push button A pero hindi natin na-cut off yung airflow dito sa ating push button 2 at push button 3. Now, ito namang reset button. Saan ba ito nakakonected dito? Yan. Tsaka pala dito sa emergency stop. Naka-connect din siya dito sa linya natin dito sa may direktang sa ating mga two-way valve at saka sa single acting valve natin dito. So pag pinaras natin yan, zoom out natin. Yan. So kapag nag-start tayo or nag-activate tayo ng isang push button, yun. So papansin niyo pinuputol niya talaga lahat ng airflow dito sa ating sa ating mga valves. Then next naman is itong reset button. Paano ba natin ginawa yung reset button? Okay, so ito namang reset button. Itong ating reset button, ginamitan natin siya ng three-way switch na magnetic spring function at saka naka-push button tayo dito. Then, next naman is, saan ba ito nakakonekta? Ito, nakakonekta siya sa lahat ng ating switches. For example, ito dito, sa 3-way switch na to. Sa 5-way yan. Makikita nyo naman, nakakonekta siya sa lahat. Kasi ang ginagawa nito is, di ba, pag nag-activate tayo, for example, mag-activate tayo dito sa push button 1. Napapansin nyo, dahil ito naka-push button to, pero itong iba naka-magnetic and naka-pneumatic. So, hindi sila babalik. Ang ginagawa nitong reset button is binibigyan niya ng air itong mga switches natin para bumalik siya sa dati niyang position and babalik siya sa original position or initial position niya. So, yun lang naman yung pinaka main purpose ng reset button is ating i-reset lang yung pinaka buong
sequence natin dito, and yun, kailangan lang talaga is tama yung pagkakonekta ng line. For example, is this one. Meron tayong marami tayong ginamit na push buttons dito, and lahat yan isa connect sa reset button, which is nagbibigay siya ng nilelet pass through niya yung hangin papunta sa mga switches na to for them to go back to their initial position. And dito din nakakonekta yung ating mga ano mga ating mga ina-actuate. Then kapag pinindot yung push button, di ba, pag nag-ano tayo, nag-open tayo nito, yan, nakikita natin na may, for example, ito, naka-open to, naka-B plus to, naka-C plus to. So, paano siya re-reset? Kaya siya nagbibigay ng hangin din dito sa ating mga single acting at double acting para bumalik yung initial position niya. Like this. Yan. Reset button tayo. Tataas yung hangin doon. Ibabalik yung mga double acting at saka single acting natin na A, B, C, D para para bumalik siya sa original position niya. So mainly yun lang naman yung pinaka-purpose ng reset button natin. And I think that's all sa tinilakay namin. And yun, napakahalaga ng emergency stop and reset button. Bakit? Kasi marami tayong ina-activate dito and marami tayong sequence na ginagamit. For example, meron tayong PB1, PB2 at PB3. Para maiwasan natin yung pagkakamali or yung pagkakalito natin na paano ba to magiging A minus, B plus or babalik sa original position, ay gagamit tayo ng reset button para babalik siya sa kanyang original position nang walang kahirap-hirap. And itong emergency stop naman, pwede ito siyang i-apply sa kasi itong fluid sim, itong ginagawa natin is pwede ito siyang i-apply sa ating mga sa trabaho or kaya sa paggagawa natin ng PC. So if ever na may nangyari sa ating machine na kailangan is matigil tong pag-actuate itong certain component ito, for example is yung C, ay mapapasit yung emergency stop para maiwasan yung further damages. So ganun lang naman yung pinaka-concept niya. And yun, so thank you for listening po, and sana ay naging informative and may natutunan kayo sa aming ginawang ito sa pag-present namin, and sana naturuan namin kayo or sana naintindihan niyo kung paano namin nagawa itong aming sequence na to. So yun, thank you very much.